Okay, so ayan, dami na nagtatag na number one. So, sa lahat po na nandito, gusto ko kayong batiin ng good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. And of course, syempre sa mga mahal natin na OFW. Kung OFW ka ngayon and proud na OFW ka, pakitype mo naman kung anong bansa ka ngayon dyan para malaman natin kung hanggang saan ang inaabot nitong ating Zoom, di ba? So type mo kung anong bansa ka ngayon dyan, oh. Saudi, oh. Saudi, Kuwait, Saudi, Abu Dhabi, Saudi, Jeddah, ang bilis ah. Saudi, you know, Kuwait, Saudi, Oman, UAE, Kuwait. Yan, ang dami, no? So, ang dami nagtatype. So, saan yung Espanya? Ayan, sa UAE, di ba? Sa Riyadh, di ba? Sabi ni Rizalina. So, sabi siya, Rizalina, no? So, Jordan, no? Ang dami, no? So, most of andito, mga Middle East, alam ko, andyan din ang ating mga Spain, mga Europe, di ba? Mga Italy, 'di ba? May mga Hong Kong din, Singapore. So shout out sa inyo lahat, lalo diyan sa Middle East. Stay safe tayo. Alam natin na marami. Siyempre sa Pilipinas, dito sa Philippines sa atin. Okay, so sa UAE. So maraming salamat. And of course, meron tayo din na mga, yun, Italy. Yan. So ang dami, no? So ngayon po is meron din tayo ng mga leader at saka mga non-leader. Ibig sabihin, hindi pa nga officially part ng ating community. Sa mga hindi pa member natin, okay lang po ba paki-type ng number 2? Yan, o meron sa Ukraine. O. Number 2, kapag hindi ka pa member, yun o, meron pa o, si Ma'am Lorena. Welcome po. Okay, so from Oman, no, number 2, meron din na hindi pa part, no? So okay lang yan, you are welcome here guys, no? And don't worry, marami kayong natututunan tonight. Sabi ko nga eh, kaysa nanonood kayo ng tulpo, di ba? Wala ka namang matututunan doon, di ba? Ikaw eh, mamumblema ng hindi mo pa problema, di ba? So kung nabibigyan mo yun ng time, mas lalo mo itong bigyan ng time. Okay lang ba yan? So yan, syempre, dire-diretso na tayo. Okay, so maraming salamat sa lahat na nag-stay dito. And tapusin nyo kasi marami po tayong i-discuss na para po sa inyong lahat. Okay? Mag-share screen lang po ako. So wait lang po. Yan, mag-share screen lang tayo. Asa ba yung aking share screen? Nakikita na ba ang ating share screen? Paki-type naman ng turbo kung nakikita na ang ating share screen. Ayan, so lakihan lang natin ng konti. Okay na? Nakikita na? Ayan, so nakikita na ba? Ayun, so marami na nagta-type ng turbo. So thank you po sa lahat ng nag-type. Okay, dire-diretso na tayo, especially sa mga hindi po nakakakilala sa atin. So magpakilala po muna tayo. Okay, so I'm Danny Santos po. Ako po ay taga Nueva Ecija. Ayan, so pioneer tayo, one of your supreme. Dating service crew sa Jollibee, Dubai, tayo sa abroad, no? So teacher by profession and six-figure earner sa ganitong industry. And pumapasok din tayo sa top 13. Ayan. So ngayon, this is my humble beginning guys. Ito ako before, ayan, nag-work sa Jollibee. So tatlo kami magkakapatid. Okay, nanay ko housewife, yung tatay ko naman sa sabungan. Yung tagatawag na meron, meron, wala, wala. Kaya kami po ay laki sa hirap. So katulad ng karamihan, eh, naranasan po namin na minsan eh lugaw lang, di ba? Saka tuyo. Oh, masarap na may tuyo, pero kapag ka araw-araw matutuyuan ka talaga, di ba? So laki kami sa hirap, kaya ang pananaw ko sa buhay kapag nagkapamilya ako, ayokong paranas yung hirap na naranasan ko. And this is my mother. Maaga nawala ang father ko, kaya naging working student ako. So, ibig sabihin, pinag-aral natin sarili natin, nag-graduate tayong teacher, nag-OFW tayo kasi naniniwala ako, akala ko din, katulad ng karamihan na ang pagkasenso, pagyaman nasa Dubai, di ba? Or nasa ibang bansa or pagiging OFW. Hindi rin pala, di ba? So, yan. Kaya tulad nyo, ina-invite ako dito, hindi ko rin kakilala, literal yung nag-invite sa akin. Kaya sumubok lang ako dahil lagi ko sinasabi na okay lang sumubok na magkamali. Ayan, kaysa hindi mo subukan na pwede mo pagsisihan habang buhay. Ano importante guys? Sumusubok tayo. When nag-start ako dito, yung motor na yan, ating sinangla. Yan ang ginawa kong collateral para makasali dito. Kasi wala rin akong pera tulad ng karamihan na nandito ngayon. Tama ba? So sumubok tayo, and ito mga naging resulta natin. Nakatatlong brand new car tayo dito in-house, and si syempre itong lote
kakabili lang natin kasi dito natin itatayo yung dream house natin. O, di ba? So ito ang aking anak, dalawa. And siyempre, yung asawa, isa lang. Ha? So yan, sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, your business will be out of business. Okay, so ibig sabihin, sa panahon ngayon, kung ikaw wala pa sa online, napag-iiwanan na tayo, guys. And dahil sa online, ayan, kumikita tayo ng ganyan. Okay, nag-82,000 tayo in 1 week lang, di ba? So actually, ayan, nag-120,000 tayo. Isa tayo sa nabigyan ng lifestyle ng ating community and pumapasok tayo sa top. Okay? So, and isa rin po ako sa prime partner niyo na out of 12,000 distributor ng ating partners na Ascendra. Ilan lang po kami, wala pa po kaming 30 dito. Pero isa po tayo sa prime partner, di ba? Palakpakan mo naman yun, di ba? Ayan. So, and the good thing, marami tayong natutulungan dito sa ating community, siyempre sa Quad Force Next Gen. So, ang daming mga kumikita dahil sa ganito, and shout out sa lahat, lalo sa mga master natin and mga supreme, elites, and rising, and to all OFW, no? So dahil dito nakapag-for good na tayo sa ganitong industry, meron pa akong kontrata, pero dahil kumikita na ako at kinikita ko na, nilalagpas ako ni kinikita ko sa sahod ko sa abroad, nag-design na ako, no, na makapag-for good. Kasi gusto kong makasama yung family ko. Ayokong tumanda sa abroad, kaya ang ginawa ko, mas sineryoso ko, inaral ko to. Katulad nyo, ang ginawa ko, inaral ko lang din. Tama ba? And dahil dyan, pumupunta tayo sa ibang bansa hindi para mag-work, kundi para maglibot. O, di ba? So, masarap. Mas masarap palang pumunta sa abroad pag lumibot, no, kaysa magtrabaho. Sa South Korea, ayan, apunta tayo dyan. And the good news, yung dating hindi mo nabibili, doon ka pa dumadayo sa South Korea para bumili lang ng mga, yan, tulad yan, yung Lacoste. Kasi dream ko yan eh. Actually, before nga, nung ako'y high school, hindi ako nakakabili ng sapatos. Di ba? And dahil dito, ayan, nakakabili tayo sa ibang bansa pa, no, dahil sa ganitong industry. And kapag tinanong ko lahat, sino yung gusto who want to be next? So, pakitype naman na I'm next. Kung naniniwala ka sa sarili mo na yung buhay na na-experience namin is gusto mo rin ma-experience. Di ba? So, pakitype dyan, I'm next. Di ba? Kasi naniniwala ako kapag sinasabi mo, di ba, pag tinype mo yan, ikaw na ang next. Kasi nakikita yan ng nasa taas. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung gagawin mo, yun ang mangyayari. Tama ba? Kasi katulad niyo din ako uma-attend sa Zoom, dati wala din, di ba? So, hirap kasi naranasan ko sa Dubai, nag-triple job ako, kaya nga minsan 72 hours guys Naranasan niyo na ba magtrabaho na 72 hours walang tulugan? Di ba? Na-experience ko yun. Kaya ang hirap talaga. Kung sa hard work, meron ako niyan. Sobrang hard worker po ako. Sobrang sipag ko po. Kasi ang pananaw ko, pag sinipagan mo daw, yayaman ka. Nung pala, ang tama doon, pwede ka magsipag, pero sa tamang sistema. Di ba? Sa tamang opportunity. Kasi kung merong masipag, lahat tayo, OFW, masipag Pero the question, ba't di tayo umaasenso? Ba't di nagbabago ang buhay natin? Baka wala ka sa tamang opportunity. Pero the good thing, kaya ka nandito ngayon, kasi congratulations, kasi nasa tamang opportunity ka na. Di ba yun? Ang dami nagtatype ng I'm next. So thank you. And sabi nga po ni Will Smith, if you have said during my struggle, don't expect to be present during my success. Marami sa atin, gustong-gusto yung resulta, gustong-gustong kumita na malaki, pero ayaw natin aralin, or ayaw natin trabahuhin, or ayaw natin ibigay yung best natin. Sabi nga, kung may oras ka, para payamanin yung ibang kumpanya o para payamanin yung boss mo na hindi mo naman negosyo, dapat may mas oras ka dito sa negosyo mo. Tama kasi bakit? Sige, galingan mo sa trabaho mo. So actually, ang pagiging kasambahay, ganun din Parang nile-leverage ng amo mo yung trabaho nila sa bahay para gawin mo yun. So habang ginagawa nila, yung negosyo nila. So ibig sabihin, isa ka sa way para matulungan mo sila para yumaman. So kung meron kang time para payamanin yung boss mo or yung ibang company mo, dapat meron ka ring oras na payamanin mo yung sarili mo. Kasi pag ginawa mo to guys, ang yayaman dito, hindi naman kami ikaw. Di ba? So ang yayaman dito, yung sarili mo. Kasi negosyo mo to. So ano kailangan natin gawin? Yung iba kasi, pag tinanong mo,
Gusto mo ba yumaman? Lahat naman ng tao, pag sinabing gusto yumaman, isa lang naman ang sagot. Yes, gusto ko yumaman. Pero kapag, tara, magnegosyo tayo, ay, ako baka malugi. So, maraming tao gusto yumaman, pero alam mo, takot sumubok. Sabi nga, bago ka kumain, magsaing ka muna. Ang gusto na iba, gusto kumain na lang, ayaw naman magsaing. Tama ba? Kung gusto mo umani, magtanim ka muna. Kahit naman sa Bible, di ba sabi yun? Di ba? Huwag pakainin yung tamad. Di ba? Nasa Bible yun eh. Sa marami sa atin, gusto yung resulta, pero yung trabaho, ayaw mapagod, ayaw mapuyat, ayaw sumubok. Tama ba? Pero lagi mo tatandaan, hindi mo malalaman na isang bagay kung hindi mo susubukan. Tama ba? So ano kailangan mong gawin? Lakasan mo loob mo. Di ba? So sumubok ka. Di ba? So yan. So lagi mo tatandaan, kapag ginawa mo to, uubos tayo ng time. Kahit saan naman eh. Okay? Pero sabi nila, time is gold. Di ba? So kung time is gold, gold is money. Tama ba? So pasyo, parang may nagsusulat sa atin. Eh. So pabora ang ating mga nagsusulat. Ayan, may nagsusulat. So, ibig sabihin guys, kung yung time is gold, gold is money, so time is money pala. Tama ba? So, lagi mo tatandaan, lahat tayo uubos ng oras. So, ibig sabihin, kung uubos tayo ng oras, be aware kung saan mo inuubos yung oras mo. Okay? Sa dalawa lang yan. Okay? Ano yung dalawa lang yan? Ayan. So, sumunod. Ayan. So, spending saka investing, dalawa lang. So, kapag halimbawa ikaw ay nanonood ng Tulpo, ayan, nanonood ng Netflix, pwede po ba pakitype kung yun ay investing or spending? O, sige, itype mo doon. So, ang dream natin is mabago buhay mo. Since gusto mo mabago yung buhay mo, nanonood ka ng Netflix, nanonood ka ng movie, nanonood ka ng YouTube na wala namang kinalaman sa dreams mo, para sa'yo, investing or spending? Tama, yun tama. Spending po ang tawag doon. Ibig sabihin po, pag nanood ka ng mga bagay na walang kinalaman sa goal mo, nag-aaksaya ka ng oras. Tama ba? So, ibig sabihin, ang investing, tulad ng ginagawa mo ngayon, uma-attend ka ng training. Ang tawag dito, nag-i-invest ka sa sarili mo para in the future, tama, para mas marami kang matutunan, magawa mo yung negosyo ng tama. So, ibig sabihin, lahat ng tao gustong mag-spend. Oo naman, yan ang gusto ng ginagawa ng tao. Bakit? Diyan kasi siya nag enjoy eh. Pag nag invest ka kasi, wala ka sa comfort zone. For example, nagte-training ka ngayon, eh sino gusto yung uma-attend lagi ng training? Wala naman. Mas gusto pa nating manood. Ako, kahit ganun din po ako, tao lang din ako. Bakit? So kasi, kapag nasa spending ka, ang tawag daw, nasa comfortable ka o comfort zone. Ginagawa mo yung gusto mo. Nanonood ka ng YouTube, ng vlog, natatawa ka sa may mga vlog na walang kwenta. So, nasa comfort zone ka eh. The problem, darating ang time, di ba, kapag ka ikaw na may nag-invest, uncomfortable. Ibig sabihin, imbis na matulog ka na ngayon, maaga ka pa bukas, lalo sa mga Middle East, no? Ramadan ngayon, sobrang pagod yung mga yan. Naranasan ko po yan, no? Tapos minsan nadadamay ka pa sa hindi pagkain nila, di ba? Bawal di uminom ng tubig. Magtatago ka talaga para lang kumain, di ba? So experience ko yan guys, no? So ibig sabihin, dahil nakikinig ka ng training, uncomfortable ka, hindi ka komportable, pagod ka na, pero mas may pinili mo pa rin ng training, that's okay guys, no? Kasi nag-i-invest ka eh. Walang nagtanim na ini-expect nila na aani kagad sila. Lahat na nagtatanim, tanggap nila sa sarili nila na mapapagod sila. Tama? Tanggap nila sa sarili nila na dadaan sila sa hirap, maiinitan, para ba, sasakit yung katawan. Kasi alam nila yung prinsipyo na pagtatanim, di ba, kailangan magpagod. Ikaw ngayon, di ba? So nanonood ka sa akin, ipag-invest ka ng knowledge mo, so hindi tayo komportable dito. Pero the good thing, ang mangyayari sa mga nag-aaksaya ng oras, darating ang time, ang mangyayari sa'yo magiging uncomfortable. Ano yun? For example, marami dito po sa Manila, pag pumunta ka, mga matanda, nagtatrabaho pa. So nakakaawa, pero para sa akin, yung time na malakas sila, hindi nila in-invest yung tama yung oras nung sila'y malakas pa. Tama ba? So anong point ko guys? Simple lang. Kapag dumating yung time na walang ka ng work, hindi ka nag-invest sa negosyo, hindi ka nakinig ng training, hindi mo inaral, hindi mo ito ginawa, darating ang time, pupunta ka sa uncomfortable. Bakit? Kapag tumanda ka ngayon, wala kang na-save. Wala ka na pudal na negosyo. Tama ba?
So, binaliwala mo to. Hindi mo pinahalagahan yung time mo. Darating ang time pag nagkasakit ka, nagkasakit yung mahal mo sa buhay, wala kayong pera, ano gagawin mo? Kakato ka, uutang. Sino gusto nangungutang? Ayaw natin na nangungutang. Bakit? Napapahiya tayo, natatanggihan tayo. Pero kailangan eh. So pupunta ka ngayon sa pagiging uncomfortable. Tama ba? Kasi wala kang napundar eh. Wala kang naipon eh. So wala kang magandang bahay. Tama ba? So minsan nahihirapan ka 3 times a day na bumili kasi wala ka ng trabaho, matanda ka na, hindi ka na makapagtrabaho. So magiging uncomfortable ka. What if habang malakas ka pa ngayon tayo magpagod? Ngayon tayo mag-aral. Ngayon natin seryosohin yung negosyo. Darating ang time, puyat ka ngayon, pagod ka ngayon, tama ba? So minsan di ka na natutulog, 2 to 3 hours, magawa mo lang business, maka-attend ka lang na training. Darating ang time, aaninin mo yan. Pag inanin mo yan, magiging komportable yung buhay mo. Paano komportable? Pag uwi mo sa inyo, tama, meron ka magandang bahay, tapos pag gising mo, may nakaplansya na ng damit mo, may nakaluto na, may yaya ka na. Simple, komportable. Tama ba? So may breakfast na, yung mga anak mo may tagahatid. Tama ba? May driver ka. Simple, komportable. So ibig sabihin, kapag ka umasenso ka in the future, yun yung taning mo. Tama ba? So ibig sabihin, kapag ikaw nagpagod, nagpuyat ngayon, inaral mo yung negosyo, darating ang time, i-bless ka na nasa taas. Bakit? Kasi nagtanim ka eh. Diba? So ngayon, ang ginagawa natin guys, nagtatanim tayo. Kaya tanggapin mo sa sarili mo na mapapagod tayo, mapupuyat tayo kasi nagtatanong tayo. Ba? So wala nagtanong, na nagreklamo. Di ba? So huwag ka ngayon magreklamo, mapuyat ka, mapagod ka, okay lang yun. Importante, in the future, meron paglalagyan ka. Ano yun? Yung pag-asenso. Pabili mo yung bahay mo, sasakyan mo, tama ba? So okay lang ba? Na magtanim muna tayo ngayon? Tama ba? Tanim-tanim muna tayo guys ha? So ngayon, pagka nagtanim ka, marami ka, ang importante dito yung training. Gano'n ba ka-importante yung training, Sir Dandy? Ako po, yung bago po ako, mas inuna ko po yung training, bago pera. Bakit? Kasi pag inuna mo yung training, parang ganito. Yung kwento ng mga logger, yung nagpuputol lang puno. Di ba? So mayroong dalawa nagpuputol lang puno, si A at saka si B. Etong si A, ang dami niya nagpuputol lang puno. Okay, 10 sa loob ng isang araw. Pero pareho sila ng gamit, ayan, palakol lang. Ito naman si B, 5 lang ang napuputol, pero sobrang hard worker. Pag sinabing hard worker, hindi na nagpapahinga, tama, minsan di na kumakain, makapagputol lang siya, putol lang putol. Pero itong si A, nagpapahinga. Pero ang daming napuputol, mas marami sa B. Ngayon, nilagyan nila ng CCTV. Yung nakita nila yung CCTV, ang ginagawa pala ng logger A, yung unay namumutol, is kapag nagpahinga pala siya, kakain siya ng mabilis, hahasain niya yung palakol niya. Hinahasa. Tapos ito pa lang si B, hindi niya hinahasa. Gusto lang niya putol ng putol. So tandaan nyo guys, marami sa atin, di ba, gusto mong kumita, pero mapurol na pala yung utak mo. Di ba? Ibig sabihin na mapurol, hindi ka na pumati ng training. Di ba? Hindi ka na nakikinig ng mga training, kaya hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya bumabagal ka. So ito tandaan niyo po. Ang sabi sa akin na mentor ko, nag-i-start ako dito, pagka may training, drop all your things. Tama? Ibig sabihin na drop all your things, unahin mo yung training. Bakit? Kasi sa training, doon ka mag-gain. Doon ka matututo. Doon ka gagaling. Tama ba? So unahin mo yung training. May presentation, may training. Unahin mo yung training. Bakit? Kasi baka mamaya, doon sa presentation, matututunan mo yung training, yung sasabihin mo doon sa client mo, kaso hindi mo natutunan. Hindi na sumali, wala ka pang training, wala ka pang knowledge, hindi ka pa natuto. So nasayang yung dalawa. Tama ba? So unahin ng training pag may training. Okay lang ba yan? Drop all your things, no? So what is the importance of training? Dito kasi nagkakaroon tayo ng foundation. Okay, foundation in building your network. Tama, nag-build ka ng confident, tumataas yung confident level mo, nade-develop yung attitude sa mindset mo. So parang ganito, di ba, dyan sa mga taga-UAE, this is the best or pinaka-largest or yung pinakamalaking building sa buong mundo, the Burj Khalifa. Tama ba? So yung pumunta po ako dyan sa Dubai, napakaganda po niya ng Burj Khalifa. Napakataas po niyan. Yan po ang pinakamataas na building sa buong mundo. Pero hindi niyo po ba alam si Burj Khalifa, bago tinayo po niyan, ang inuna po niyan yung foundation. Okay? So si Burj Khalifa pala almost 6 years bago na natayo. Pero kung titingnan mo, yung foundation niya,
inuna ang foundation. Bakit? Kasi pag walang foundation yan, pwedeng isang hangin lang yan, ihian ng aso yan, tutumba na yan. Tama ba? So almost 1 year ang preparation po sa foundation. Ganun katagal. So ibig sabihin, inuuna ng mga engineer bago magtayo ng building yung foundation. Bakit foundation? Para matatag. So gano'n ka din. Pagdating mo ng training, ang natututo dito yung foundation. Ang foundation, hinuhukay yan. The more na mas mataas yung building, the more na mas malalim yung hinuhukayin yan. So pag hinukay yan, hindi mo nakikita yung resulta. Tama ba? Wala ka nakikita. Kasi yung building, yung nakikita mong ganda ng building na yan, result na yan eh. Ang ganda, tama ba? Pero inuna mo na yung foundation yan. Ang foundation ngayon, hindi mo nakikita yan. Ibig sabihin yung nakikita mong building, yan ay resulta. Ibig sabihin yan ay income, yan ay yung pera, yan ay material thing. Para nakikita mo na siya. Pero hindi mo nakita kung paano hinukay yan, kung paano pinalalim yan. So ngayon, wala ka pang resulta ngayon kasi bago ka lang. It's okay, bakit? Nagpapalalim ka pa lang ng foundation, guys. Wala ka pang knowledge, wala ka pang right attitude, wala ka pang right skills. Diba? So para sa akin, kapag hindi ka kumita sa negosyo, pero gumagaling ka, na sa akin, mas maganda yun. Kaysa naman kumita ka na wala kang natutunan. Ang pinaka-the best dito guys, yung gumaling ka muna, matuto ka muna. Kasi yung pera guys, nawawala yan. Nawawala yan. Yung pera, pwedeng mawala. Pero yung kaalaman, yung natuto ka, yung gumaling ka, tumaas yung confident level mo. Diba? Yan yung hindi mananakaw sa'yo. Kasi bakit? Yun yung pinakamahalaga dito. Kaya nga ang pinakamaganda dito pag sumali ka, tumataas yung confident mo, di ba? Yung self-esteem mo, yung paniniwala sa sarili mo, na magaling ka, na kaya mo to, yun ang pinaka-importante. Tama ba? Yung magkaroon ka ng tamang knowledge sa skills. Okay? So yan, no? So kaya okay lang ba? Unahin muna natin yung foundation. Okay? Unahin muna natin yung foundation. Ayan. Ang importante, pundasyon muna. Ha? So, ang pundasyon, wala pang pera. Hindi pa makikita yung resulta mo. Pero okay lang, at least gumagaling ka. Tama ba? Ang importante sa akin, gumaling ka muna. Kasi kapag inuna mo yung pera, mawawala yan. Tama ba? Unahin mo yung foundation mo para pag gumaling ka, may mai-inspire at matuturuan at mag-guide ng tama. Okay? Okay ba yan? So, natututo ba? So next, syempre, learning first before earning. So, unahin mo muna matuto. Unahin mo muna matuto guys. Yun ang pinaka-importante. Ha? Kailangan muna natin matuto bago tayo kumita. So wala, pansinin mo to. Nung ikaw elementary, high school, college, di ba bago ka mag-apply ng trabaho, kailangan graduate ka muna na elementary. Hindi ka naman pwede mag-college kung di ka graduate ng high school. Hindi ka lang pwede mag-high school kung di ka nag-elementary. So imagine mo, ilan ang preparation mo, no? 16 years. Diba? 16 years, hindi ka na inip. Diba? Tapos magkano lang sahod mo per month? Minimum. Tama ba? Just sa abroad, magkano lang na yung sahod mo? Inaral mo rin yan. Tama ba? So, ibig sabihin, lahat ng bagay, bago ako kumita, kailangan pag-aralan mo muna. Lahat po, yung mga athletic, diba? Mga manlalaro, mga singer, mga artist, pinag-aralan mo na yan. Diba? Pinag-aralan mo na nila yung kanilang skills bago sila kumita. Wala pong kumita na hindi natuto. Michael Jordan, di ba? Bakit hindi umaman si Michael Jordan? Simple lang, bata pa lang, nag-aaral na yan, nag-basketball, nag-training na yan, talaga. So, inaral mo na. So, lahat ng bagay, kailangan aralin nyo muna, guys. Okay lang ba yan? So, huwag may inip. Importante yung foundation. Yan. So, next natin, sabi nga, aptitude is more important than skills. So, ibig sabihin, guys po, kailangan unahin mo muna yung attitude mo. Kasi ganito, aanin mo yung magaling ka nga, di ba? Pero sablay na may ugali mo, di ba? So, kailangan po maganda yung ugali. Kasi graduate ka nga, magna cum laude ka nga, di ba? Mga matalino ka nga, di ba? Masama na may ugali mo, useless po yun. Tama. So, minsan nga, mas maganda pang piliin yung walang alam, pero maganda yung ugali kasi madaling maturuan kaysa masama ugali. Tama ba? So, kung gusto mo maging success dito, kailangan meron kayong magandang attitude. Okay? So, attitude is more important than education. Tapos, dapat empty glass. Marami kasi dito, sumali na ako dyan, wala naman nangyari. Di ba? Alam ko na yan. So, alam nyo po, pag sinabi nyo alam nyo na,
alam ko na mangyayari sa inyo. Ako nga po, tagal ko na sa ganitong industry. 13 years, pero nakikinig pa rin ako ng mga training. How much more ikaw na baguhan? So every time po na nakikinig ako ng training, nagsusulat pa po ako. Tama ba? Bakit? Kasi gusto kong matuto. Bakit? Kasi ang pagtuto mo dito, guys, pag natuto ka dito, dalawa. Ano yan? Para makakuha ka ng mga leader mo, makapag-recruit ka. Pangalawa, mag-guide mo ng tama yung mga leader mo. Kapag hindi ka nag-aaral dito, ano yung makukuha mo? Ano mo sila mag-guide ng tama? Diba? Kaya importante, mag-aral ng mag-aral. Tama ba? So avoid acne attitude. Ano yung acne attitude? Hindi po yung sakit sa balat na acne, ha? Yung makatay din. Ibig sabihin po na acne, alam ko na yan. Di ba? Maraming ganyan sa atin, ha? Alam ko na yan, eh. Di ba? So, ate, oh, alam ko na yan, eh. So, tanggalin mo, ha? Yung word na alam ko na yan. Okay? So, tagi mo tatandaan, mahirap, may natututunan ka. Tama, sa mayaman, may matututunan ka. Sa bata, may matututunan ka. Ako, gustong-gusto ko yung behavior, yung attitude ng bata. Di ba yung bata ka, lahat ng magawakan mo, bibilay ko na to, balang na, di ba yung bata? Ako na, naglalaro kami, mahalo ko ng bata, bibili ko na sports car. Diba, ang bata, ang ganda ng ugali. Bakit? Dreams, ang taas ng pangarap. Tapos alam mo, ang gustong-gusto ko sa bata, never give up. Tapos, napaka-forgiveness niya. Ibig sabihin, mapagpatawad. Di ba? Nag-away kita. Nung ikaw bata, di ba? Nag-away kayo ng kaaway mo. Di ba? Kahit nagsabunutan kayo, mamaya, bati na kayo. Di ba? So, tara, laro na ulit tayo. So, habang tumatanda ka ngayon, na wala na yung pangalan, bakit na pumupunta ka sa reality na hirap pala. Di ba? So, yung bata ka, ang taas ng pangalan mo, nung habang tumatanda ka ngayon, yung na unti-unti naglalaro. Di ba? So, ang hirap pala. Okay na ako sa ganito, makakailan 3 beses. Di ba? So, ano pa yung, ngayon, di ba, may nakaaway ka. Since may nakaaway ka ngayon, hanggang ngayon, di mo pa rin mapagp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 apag
mong dala-dala. So, kailangan mong gawin mapagpatawad. So, bakit kaaway mo, matagal na, hindi mo pa rin napapatawad. Bago guys gawin mo tong negosyo, dapat nagaan ka muna. Wala akong umakyat ng bundok na dala yung rep. Wala akong umakyat ng bundok na dala yung gasol. Wala. Ang dinadala lang po nila yung importante. So, kukuha ko rin tayo ng pangarap, aabutin natin. Ang problema, ang bigat mo. Kaya pala hindi ka makakuha ng tao. Kasi bakit? Kasi hindi ka pa tamang tao. Ang bigat mo pa. So, Sir Danny kasalanan nila o, nanisi ka pa. So guys, patawarin mo yan. Bakit mo ba patawarin? Hindi mo sila papatawarin dahil papatawarin. Patawarin mo sila because deserve mo yung peace of mind. Di ba? So isipin mo, may kaaway ka. Di ba? Yung kaaway mo, hindi alam na siya nakapagpatawad na ikaw, galit na galit ka pa rin sa kanya. Ang ganda ng gising mo. Good morning! Ang ganda eh. Tapos nakita mo yung kaaway mo, bad trip na. Ang ganda ng gising mo, nakita mo lang siya, bad trip na. O sino ngayon yung nasiray araw? Siya ba o ikaw? Ikaw, bakit? Kasi hindi mo pinatawad eh. Patawarin mo siya, ipagpa-Diyos mo siya, para saan? Para may peace of mind ka. Okay, tanggalin mo yung mabigat sa iyo. Kaya siguro nahihirapan tayo mag-success. Baka marami ka pang dala-dala. Patawarin mo yung teacher mo na pinahiya mo, patawarin mo. Yung ex mo, di ba? Naniloko mo, patawarin mo na yan. Diba? So, patawarin mo, ipagpa-Diyos mo na lang sila. Bakit? Para makalaya mo yung sarili mo. Tandaan mo to, pag nagtatanim ka ng sama ng loob, parang apple. Di ba yung apple? Nagtanim ka ng sama ng loob, yung apple nilagay mo sa likod mo. Nagtanim ka ng sama ng loob, yung apple nilagay mo sa likod mo. Bawat tanim ka ng sama ng loob, naglalagay ka ng apple sa likod mo. Ang tanong, gumagaan, bumibigat, bumibigat. Habang bumibigat, ano mangyayari sa apple? Parami na parami, pabigat na pabigat ka. Darating ang time, nabubulok yan. Pag nabulok yan, pati ikaw madadamay. Babaho ka. Gusto mo mabaho? So, kaya nyo rin pagbilis mabilis. Di ba nilapis akong dala? Magaan. Ang gaan eh. Tama ba? 1 minute. Kaya kong buhatan. Kaya mo, magaan. Tama ba? So, 1 hour. Medyo mabigat-bigat na. Nangangalay na. 1 day. Tama ba? Ganyan ka lang. Bibigat yan eh. Tama ba? Eh, paano pa kung 1 month, 2 months, 3 months, 1 year mo na dala-dala? Ang bigat. Saan mo nalaman gawin? Bitawan mo to. Bitawan mo. Bitawan mo yung hirap na dinadala mo, guys. Para bumilis tayo. Okay ba yan? So, yung may mga
May mga galit ka pa. Sabi mo yan after ng event, ha? So, hindi mo na kailangan na explanation niya. Okay? Parang check mo. So, sabi mo, pinapatawad na kita. Yun lang, babay na. Ang ganyan, guys. Hindi mo na kailangan ng explanation na mag-reply siya. Kasi you deserve a peace of mind, ha? So, next one. So, ayan. So, magaan ka na ngayon. O, sige. Ito yung ladder to success. Lagi ko sinasabi, wala pong elevator to success. Walang shortcut to success. You need to use ladder. Step by step yan, guys. So lahat tayo gustong makuha yung dreams. Wala namang ayaw. Ikaw ngayon to. Ito yung ladder natin. Ito yung hagdan. Tama ba? Kung ikaw to, kailangan una meron ka GLLA. Ano yun? Good Learning and Listening Attitude. Minsan, bata po yung mentor ko. Ayoko makinig sa kanya kasi mas magaling ako eh. Mas bata siya, mas marami na experience. No po. Hindi po yan naka-base ang galing sa edad. Naka-base po yan sa experience. Nagets mo? Ibig sabihin, kahit bata pa yung mentor mo at mas matanda ka, mas pakinggan mo yan. Bakit? Kasi may mas experience sa yan. Yung dadaanan mo, nadaanan na niya. Yung gagawin mo, nagawa na niya. Kaya ang gagawin natin, sabi nga, ang pinakamatalinong tao natututo sa pagkakamali ng iba. Yung iba kasi gusto, sabi sa'yo, huwag mo hawakan niya na mag-ground ka. Dahil gusto mo ma-experience, sinawakan mo, nag-ground ka tuloy. Sabi na nga, huwag hawakan eh. Marami kasi tao gusto mo na ma-experience. Tama ba? Sabi nga nun, huwag mo ganitong kakausapin na ito dapat gagawin mo script. Ikaw gusto mo ma-experience, magkamali. Nagkamali ka tuloy. So tandaan nyo po, kung gusto nyo po na bumilis dito, pakinggan nyo yung mentor nyo. Tama? Kailangan meron kang good learning and listening attitude. Halimbawa, Sir Danley, Mentor Danley, meron na akong good learning and listening attitude. Ano mangyayari? Siyempre, matututo ka. Mag-humble down ka. Pag nag-humble down ka ngayon, lahat ng tinuturo, matututunan mo na. So, pag natuto ka ngayon, teach. Ano gagawin mo? Magtuturo ka. Kasi natutunan mo eh. Okay, sino tuturuan mo? Yung mga leaders na nagtiwala sa iyo, duplicate ka ngayon. Ibig sabihin, ikaw, magaling na, yung tinuro mo gagaling, dadami ka, maduduplicate. Pag nag-duplicate ka, madedelegate ka ngayon. Ano yun? Yung mga trabaho mo, sila na nagtatrabaho. So, dadami, mamumultiply, at magkakaroon ka ng big network. Pag nagkaroon ka ng big network, doon ka magkakaroon ng big income. Pag nagkaroon ka ng big income, doon mo makukuha yung big dreams o mga pangarap mo. Ibig sabihin guys, kapag malaki yung pangarap mo o malaki nakuha mo yung mga dreams mo, ibig sabihin meron kang malaking income. Pwede mo sa akin sabihin, Sir Danny, bakit di ka nakuha yung big dreams ko? Baka wala ka pang big income. Nagets mo? Oh. Ba't wala kang big income? Baka wala ka pang big network. Bakit? Baka di ka pa na-multiply. Baka hindi ka pa na-delegates. Bakit di pa na-delegates? Kasi hindi ka nakapag-duplicate ng tao. Bakit? Kasi hindi ka nagturo. Bakit ako nagturo? Kasi wala kang alam. Bakit? Kasi hambog ka. Wala kang GLLA. Ang tanong, ba't di mo nakuha yung pangalan mo? Dahil kay Nino. Dahil sa'yo. Dahil sa atin. Tama ba? So kaya di mo nakuha yung pangarap mo, hindi dahil sa mentor mo, hindi dahil sa company, kung hindi dahil sa... Kasi kung yung company, walang kumikita, huwag na natin itong gawin. May mga kumikita eh. Ibig sabihin, may ginagawa siya, hindi mo ginagawa, na kailangan mo lang gawin. So, kailangan, wag kang acne, wag hambog, wag mayabang. Wag kang tamad. Tama mo, baka hindi ka umakatid ng training, hindi ka nakikinig o sumusunod sa mentor. Yun lang na may reason eh. Bakit di ka uma-ascend? Baka hindi mo ginagawa yung negosyo. Tama ba? So, walang tayong sisihan, madaling salita. Hindi ka umasenso, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Minsan kasi tayo mahilig magturo. Hindi ako yumaman dahil sa iyo. Pag tinuro mo yung tao, yung dalawa naka-point sa'yo, sa kanya, pero yung tatlo naka-point sa'yo. Ibig sabihin, bago ka magturo, manalamin ka muna. Baka mamaya may kulang ka. Baka mamaya hindi dahil sa kanya, dahil sa'yo. Tama ba? So kailangan po gawin natin yung part natin. Negosyo to, be accountable. Pagka meron di kumita, aralin mo kung bakit baka dahil sa'yo. Baka may kulang sa'yo. Tama ba? So may natututunan ba? Yan. So ascend program topic. So dito, what is network marketing? Dito tinuturo yan. Okay? And why network marketing? And syempre, why Ascendra International? Bakit ba kailangan natin Ascendra? Ang dami namang ibang company dyan. Tama ba? And bakit ganitong industry? Ang dami naman negosyo na pwede natin gawin. Dito mo yung maintindihan.
What is network marketing? Marami sa atin, sumali sa ganitong industry, hindi naman alam ang meaning. Network marketing, this is a system of moving products from the factory to the consumer through an organization of user, retailer, and network builder. Para ba kumita ng malaki dito? Tatlo ang ibibuild mo. Ano yun? User, gumagamit. Retailer, nagbebenta. Network builder, ginagawa yung negosyo. Katulad nyo ngayon, ang tawag sa inyo network builder. Bakit? Kasi inaaral nyo. Okay? So ngayon, imbis na, kasi ang network marketing po, meron siyang dinadaanan. Dati kasi, ang business, meron tinatawag na traditional way. Pag sinabing traditional way, lahat po ng bagay na nakikita nyo nanggagaling sa factory. Halimbawa, sigarilyo, factory galing. Hindi ka naman pwede bumili isang stick, pupunta ka sa factory. Meron siya mga dinadaanan, ano yun? Mga wholesaler, area agent, tama ba? Middleman, retail store. Sa retail store, takatakbo, doon ka pala bibili na isang stick. The problem dito sa retail, minsan ang tubo ilan? Minsan nga 50%, 100%. Eh. Ang UC piso, pagdating sa'yo, 10 piso na. Bakit? Ang daming tubo eh. So kaysa daanan yon, sa'yo na lang. Kaysa daanan yung mga entity na yon, sa'yo na lang. Ano ibig sabihin? Yung factory ngayon, direct na sa'yo. Halimbawa, supplier natin, dyan sa Italy, so yung Italy, hindi na pinapadaan saan? Hindi na sa wholesaler, tama ba? Hindi na pinapadaan sa area agent, kaysa gumamit pa ng artista. Ikaw na artista. Kaya ang tawag natin dito, word of mouth eh. So kailangan magaling kang magkwento. Kaysa dinadaldal mo yung buhay na ibang tao, daldalin mo yung negosyo mo. Tama ba? Kasi ikaw yung artista dito. Okay? So, para sa akin, this is way of life. Buhay natin to. Kaya kailangan gawin natin. Kapag natin na, what is network marketing? Ito yung explanation. Okay, kaya screenshot mo yan para alam mo yung sagot. Tama ba? So kaya pala, ang daming kumikita sa ganitong industry kaysa bayaran yung wholesaler, bayaran yung area agent, middleman, retail store, yung 4% bibigay na lang sa'yo. Kaya lahat ng income sa'yo mapupunta. Okay, ganun siya kaganda. Okay, so network marketing or multi-level marketing, paano yan? Matagal na ba yan? Matagal na po ito nag-exist. Almost 96 years na. Okay, hindi ka pa pinapanganak, may nagne-network na. So, ang pangit niyan kung pangit ito, dumadami. Di ba? Pangit lang po kasi may mga taong nananamantala, may mga taong nangi-scam, may mga taong sumisira na industry. Yan yung mga kaaway natin dito. So maganda po ang network marketing. Ang problema, dahil sa ganda niya, kaya patuloy na dumadami, minsan nga lang may mga taong naninira. Ano yun? Yun yung nangi-scam, nananamantala. Okay? So ngayon, maganda kasi sa US tinuturo po 'yan. 'Di ba? Sa University of Illinois, 'di ba? So tinuturo sa University of Houston. Kaya pag sinabi mo sa akin na hindi maganda, bakit tinuturo sa mga sikat na school? Tama ba? O university dito saan? Dito sa Philippines, 'di ba? Tinuturo din 'yan sa Ateneo de Manila, may mga course niyan, sa De La Salle, 'di ba? So maganda po 'yan. Sabi nga po ni Bill Gates, si Bill Gates po, siya po ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Siya po ang nakadiscover ng Microsoft Word. Sabi nga niya, if I would be given a chance to start, kung mawawala lahat ng yaman at magsisimula niya, ano pipiliin niya? Network marketing. Sa kanya nagaling yan. Hindi na sa atin. Mayaman niya, bilyonary yan. Diba? O sino pa? Si Donald Trump, kasalukuyan na presidente natin sa US. Diba? If I lost everything and I have to start again, I will find myself a great network marketing company. Get to work. Bilyonaryo, presidente. So, ibig sabihin, sila mismo, kapag magsisimula daw sila at mawawala yung yaman nila, lagi nilang pipiliin yung network marketing. O, di ba? So, sino pa? Yan. Si Robert Kiyosaki, if I had to do it all over again rather than build an old-style type of business, I will have to start building a network marketing. Saan yan na din galing? Sabi nga, ang mayayaman daw na tao, the rich people in the world, look for and build a network. So naghahanap ng network. Karamihan naman daw, everyone else look for work. O ibig sabihin, naghahanap ng trabaho. So ikaw, nasa sayo yan kung ano pipiliin mo. Tama ba? Yung mayayaman na nagsabi, ang pipiliin nila network marketing. Bakit? Sa network marketing kasi maliit na puhunan, pwede ka kumita ng malaki, kailangan mo na sipagan. Sa lahat naman ng bagay, kailangan mo magtipag. Tama ba? So yeah, why network marketing? Ano ba ang idea yan? Kasi leverage po yan. Yan ang pinakamurang paraan para ma-leverage ka.
Sino mga gumawa niya, no? Si Henry C. Si Henry C po, siya may-ari na SM. Ano ginawa niya po sa SM para yumaman siya? Pinarami niya. Yun lang po negosyo niya, kanya yung BDO, ano ginawa niya? Pinarami niya. O, China Bank, pinarami niya. Kanya din Wonderman, kanya yung Alphamart, kanya yung SM bonus. Kapag pumunta ka sa mall, nakikita mo yung mga bonus mantika, bonus na suka, bonus na patis, di ba? Ang dami yan. Save Mall, kanya din yan. Watson, yung mga drugstore, no? Yung mga bilihan ng gamot, kanya din yan. Mga SMDC. So, ba't siya yumaman? And network marketing, guys. Di ba? Law of leverage kasi yan. O sino pa? Si Tony Tancatchong. Sino ba yan? May-ari ng Jollibee. Ba't siya yumaman? Pinarami niya yung Jollibee. Pinarami niya yung network niya. Red Ribbon, kanya yan. Pinarami, Chowking, kanya yan. Greenwich, kanya. Mang Inasal, kanya. Burger King, kanya yan. Double Dragon po. Mga real estate, mga condo, building, kanya din po yan. Pinayarami niya. In short, ba sila yung naging successful? Kasi sa network marketing. O, sino pa? O, si Ray Kroc. Ba't siya yumaman? Kasi yung McDo, pinarami niya. Siya may-ari po niyan. O, sino pa? O, sino to? Si Alexander. Di ba? Si Colonel Sanders. Di ba? Bakit siya yumaman? O, pinarami niya. Alin? Yung KFC. In short, ba't ka nandito ngayon? Simple lang. Ano gawin mo? Paramihin mo di sarili mo. Tama ba? Paramihin mo. Kasi guys, huwag kang titigil hanggat hindi ka kumikita habang tulog. Kasi kung ikaw nagtatrabaho at magpa-part-time ka ng trabaho ulit, yan ang mali mong gagawin. Nagtatrabaho ka lang, tapos magtatrabaho ka ulit. Pag nagtrabaho ka, ang part-time mo negosyo. Bakit? Sabi nga, full-time of your job, part-time of your fortune. Diba? Ang opportunity na nakakapag-leverage, doon ka mag-career. Bakit? Kasi hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay kaya mo magtrabaho. Darating ang time, hihina yung nag-iisa mong katawan. Mapapagod ka din. Ang importante, paramihin mo yung sarili mo. Para ginagawa ng mga tao mayayaman, ginagawa mo na din. Tama ba? Dito kasi, sa network marketing, meron tayong passive income. Ano yung passive income? Residual, yung habang tulog ka kumikita. Tama ba? So, what is deepest why? Bago mo to gawin, kailangan meron kang matinding reason. Kasi mahirap po ito, hindi po ito madali. Unahan ko na po kayo. Pwede mo sa akin sabihin, mahirap pala to eh. Bakit? Kung ginagawa mo ba, madali. Ang hirap din naman yan eh. Kaya lagi ko sinasabi, mahihirapan ka dito. Eto tandaan mo, kahit wala ka dito, mahirapan ka din. OFW, mahirap. Ang tatrabaho, mahirap, wala pong madali. Mahirap maging mahirap. Mahirap din naman yumaman. Pareho mahihirapan, pero piliin mo yung yayaman ka. Kasi pareho lang yun eh. Tama ba? So, bago mo gawin to, alam mo yung reason mo. Ano ba yung reason mo? Magkaroon ng savings? Gusto mo mabili ng house and lot yung family mo? Magkaroon ng sasakyan? Ano, retirement? Para at least pagka nag-retire ka, di mo na kaya magtrabaho, meron kang inaasahan ng negosyo, meron kang future plan, exit plan, freedom. Ibig sabihin ng freedom, yung wala kang amo. Diba? Nung nagagawa mo yung anywhere na gusto mo kasama mo yung family mo. Diba? Family, parang pag-forgo. Mag-aral yung mga travels. Diba? O makatulong sa iba, sa parents, makapagbigay ng charity. Tama ba? Ano yung reason mo? Kailangan alam mo yan. Kasi pag hindi mo alam yung gagawin mo, kung ba't ka dito sumali, madali kang mapapagod, madali kang mag-give up. Kasi lumalaban ka, hindi lang dapat sa'yo, dapat sa mahal mo sa buhay. Para kahit sino man makapag-give up sa'yo, makapag-reject sa'yo, di ba? Hindi ka dito basta-basta susuko. Kasi meron kang dahilan. Dapat alam mo yan. Ikaw nakakalam yan, hindi ako. Kasi may kanya-kanya tayong dreams. May kanya-kanya tayong pangarap. Okay? So, reason why Ascendra? Tama? O, bakit ba ako sasali sa Ascendra? Simple lang. Dito, ikaw ang boss eh. Kami, hindi mo kami boss. Kami mentor, nag-guide lang sa'yo. Pero dito, ikaw ang boss. Tama? So, pag boss ka pala, syempre, magkaroon kang financial freedom. Pag ang boss, merong may million na savings. Tama? May million na travels. May 4 million savings. Ano pa? May magandang sasakyan. Merong magandang bahay. Nakakapag-charity, nakakapagbigay sa parents, nakakatulong, di ba? So, merong sariling negosyo, di ba? So, don't waste time. Learn how you can reach that, yung mga dreams mo. So, dito, pag sumali ka, bibigyan ka namin ng blank check. Ibig sabihin ng blank check, ikaw magsusulat kung magkano kikitain mo. Wala sa amin. Okay? Bakit? Kasi depende sa iyo kung kailan mo siya gagawin. Dahil ikaw ang boss. Tinuro namin, ito yung gawin. Hindi naman ito yung ginagawa mo. Wala naman kami CCTV para ma-monitor ka 24 hours kung talaga sinusunod mo kami. So dito, ibibigyan ka lang namin ng blank check. Pwede mo sa akin sabihin, kailan ako yayaman? Ibabalik ko sa iyo tanong, kailan mo ba gusto? Kasi nakadepende yung
Eto sa'yo, guys, wala sa amin. Kahit anong turo namin, kung di mo naman ginagawa, wala din, useless din. Kaya depende sa'yo kasi negosyo mo to. Okay? Pag kumita ka, congratulations. Kasi bakit? Ikaw ang gumagawa niyan. Kasi negosyo mo to. Pag di ka kumita, hindi mo kami dapat sisihin. Bakit? Kasi nga negosyo mo to. Ikaw yung reason kung ba't ka dito kikita. Okay? So, 15 million, yung dreams mo. Okay, so binigyan lang kita ng computation. So kung 15 million ang dreams mo, employment versus online business. OFW versus online business. O Ascenda International o AI. Kapag ikaw empleyado, sabihin natin nakakapag-save ka ng 10,000. Sino ba dito nakakapag-save ng 10,000? Diba? So, ang hirap i-save niya kahit OFW ka. Di lalo na sa Pinas, di ba? O, 10,000 multiply 12, pwede ka kumita na 120,000 in just 1 year. In 40 years, kasi meron tayong tinatawag na working time 40 years. Graduate ka at 20 years old. Magre-retire ka at 60. 40 years ang pagtatrabaho mo dito sa mundo. Okay? So, meron kang 40 years na working time. So, pwede kang kumita or makaipon ng 4.8 million sa 40 years. Agad, no? So, 40 years. 4.8 million ang ipon mo, guys, no? So kapag dito naman sa online business, pwede ka kumita 100,000 per month. Meron niya kumikita 1 million eh. Huwag na muna yun. 100,000 muna. In general muna. 100,000 times 12, meron ka 1.2 million. Multiply natin sa 4, wag na sa 40 years. 4.8 million. Parehas lang, pero pagkakaiba, nakasave ka ng 36 years. Ano gusto mo? Mamili ka. Lahat naman tayo kikita ng million eh. Kaso ang tanong lang, gaano katagal? Okay, nag-OFW ka or nagtatrabaho ka, yan, 30 years mo kikitain yung 4.8 million. Samantalang dito, 4 years lang. Ano nasa-save natin yung time? Kaya sabi ko sa iyo time is gold. Gold is money, kaya time is money. Pinaka-importante yung oras. Kasi yung pera kikitain yan eh. Pero yung oras na mawawala, hindi mo na yan kaya ibalik. Tama ba? So dito makakasave ka ng oras. Tama? Kaya ang gawin mo, mas seryosohin mo to. Bakit? Kasi in a short period of time, pag sineryoso mo to, mabilis ka makakapag-for good o mabilis ka makakapag-save. Mabilis mo makukuha yung mga pangarap mo. Tama ba? Kahit yung sipag mo kasi, pag ikaw to, tama ba? Kahit pagtimpla mo man yung boss mo araw-araw ng kape, paglaba mo man ng brand panty yan araw-araw, pag sinabi nga ito lang ang sahod mo, agad doon ka lang. Tama ba? So, hindi tataas. Samantalang dito, pwedeng tumaas o pwedeng higitan yung sahod mo dyan. Pwedeng kumiplit o mas mataas pa. Depende sa'yo. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo to, ito yung reason, mas makakatipid ka ng oras. So, sumunod, time freedom and financial freedom. So, why Sandra? Simple lang. Marami tayong kakilala, ang daming time, pero walang pera. Ano yung mga tambay, di ba? Pag inaya mo sa inuman yan, para inom tayo. O, share mo, wala eh. Pag yelo, wala din eh. So, maraming oras, pero walang pera, di ba? So, meron din naman tayong kakilala, walang time, pero may pera. Ano yun? Yung mga doktor, yan, mga attorney, di ba? Mga self-employed, mga negosyante na hanap yung negosyo nila, sila din ang empleyado. So, hindi sila basta makaalis. Doktor, hindi naman pwede basta magbakasyon. Paano kung may ooperahan yan? May mga pasyente yan. Ganun din attorney. So, may pera sila, pero wala silang time. Meron niya ako kakilalang doktor eh. Aalis siya sa bahay nila, madilim pa, tulog yung anak niya, uuwi siya, madilim na rin. Tulog pa rin anak niya. May pera, pero walang time freedom. Tama ba? Meron din naman ako kakilala, wala pang pera. Sino yun? Yung mga empleyado o OFW. So, ito sa iya, pero yun ang reality, di ba? Sa empleyado, o OFW, tama? Pag inaya mo yan, wait lang, busy ako, may pasok pa ako bukas, so walang time. Tapos pag pinag-share mo yan, ay wala akong savings, wala rin akong pera, bus na eh. O, di ba? Wala na lang time, wala pang pera. Di ba? So marami din naman ako kakilala, meron na ang time, meron pang pera. Sino yun? Yung mga nasa Ascendra. O, palakpakan mo na may sarili mo. Ayan, o, sabihin mo, I'm next. Ayan, o, I'm next. Inom lang akong tubig kasi natutuyan na po yung aking lalamunan. So I'm next, type mo dyan, I'm next. Sige, I'm next, sabaw uminom ang tubig. Yan. Thank you, Pearly. Jonalyn, ayan, I'm next. Tandaan mo, ang binibigay namin dito, guys, time freedom sa financial freedom. Yan ang pinakamahirap kitain sa lahat. Yung may oras ka na, may pera ka pa.
Yung pera mo, na-enjoy mo habang kasama mo yung pamilya mo kasi may oras ka sa pamilya mo. Darating ang time, meron kang sariling oras at sariling pera dito. Okay, yun ang maganda. Kaya kailangan mo siyang gawin talaga. So next, release your potential. Dito, nalalabas namin yung kakayahan mo, yung galing mo, yung akala mo, hindi mo kaya, pero magaling po kayo. Ako, mahihayin po ako. Hindi ako marunong magsalita. Pero dito, lumabas po yung potential mo. Okay, tutulungan po namin lumabas yung potential mo. And leverage, of course. Ito yung sikreto ng mayayaman kung bakit kailangan natin itong karirin. May pag-asa ba tayong yumaman dito? Oo. Kasi yung ginagawa ng mayayaman, ginagawa natin. Okay, the power of leverage. Sample, ikaw to. First month, sinipagan mo, nakakuha ka ng dalawa, left and right. Tapos yung dalawa mo, nakakuha din ng tigda dalawa. So hanggat dumami ng dumami. Ano, what if dumating yung time? 2 to 3 years na lang kamo. Wag na yung ngayon. Wag mo muna tingnan yung ngayon. Kasi yung ngayon, bago ka lang. Tama ba? So, ang tingnan mo yung 2 to 3 years. 3 to 5 years. Yung future, ang tingnan mo. Wag yung ngayon. Okay? Kasi yung ngayon, nasa foundation level ka pa. Wala ka pang earning kasi nagpapalalim ka lang ng knowledge, ng skills, nagte-training ka. So, paano kung dumating yung time 2 to 3 years? Ginawa mo ng seryoso, binigay mo yung best mo, ginalingan mo dito, sinunod mo yung mentor mo, tama, nag-invite ka, ginawa mo yung negosyo, ginawa mo lang tama. Ano 2 to 3 years, naging 100, ay 1,000 yung tao mo sa left, naging 1,000 yung tao mo sa right. Paano kung dumating yung time na yan? Ito ang ikagugulat mo, bakit? Yung tao mo na yan, magpasok lang ng isa-isa. Isa lang, 1,000. Magpasok lang ng isa-isa sa loob ng isang buwan. Isa lang ha, hindi marami, isa lang. Good news, pwede kang kumita after 2 to 3 years ng 1 million per month. O, palakpakan mo naman, 1 million per month, di ba? So, sino gusto niyan? Type mo dyan, 1 million. Type mo, 1M. Ayan, 1M. I-attract natin yan, 1M. Possible ba yan dito? Possible yan, guys. Okay, possible na pwede mo yung kitain dito. Sa trabaho, hindi mo yan pwede kitain. Diba? Kasi nag-isa ka lang eh. Pero dito, sa Ascendra, pwede mo kitain yung 1M. Bakit? Kasi may sistema eh. Diba? Ngayon, syempre, dahil isa ka lang, mahirap mo na. Bakit? Mag-isa ka pa lang. Pero darating ang time, dadami ka. Pag dumami ka, dadali yan. And the good thing, andito kami for you. Tutulungan ka namin, di ba? May sistema na tayo, may mga training na tayo, di ka na mapapagod, kami na napapagod, kami pa nagpupuyat, anong oras na dito, mag-aalas 4 na dito, pero gising pa kami, di pa kami natutulog. Para sa inyo lahat to guys. Bakit? Para servicean namin kayo. Okay? So yan. So next, pamana system. Sir, ba't ko ba kailangan siya karirin? Simple lang. Ikaw to, kumikita ka halimbawa kalahating milyong buwan after 2 to 3 years. Bigla ka namatay. Okay? Hindi naman natin hawak ang buhay natin guys. Kahit ako, kahit sino. Diba? Lahat naman tayo mamamatay. Tama ba? So, ibig sabihin, pag nawala tayo, hindi naman yung income mo matatransfer sa family mo kung ikaw ay nagwo-work dyan. Samantalang dito, kapag kumikita ka lahating milyon, pwede mo pamana sa anak mo kung wala ka na. Kung wala na yung anak mo, pwede mo ipamana sa apo mo. Sumunod, apo sa tuhod. Ano sunod? Apo sa kuko. So, ibig sabihin, yung paghihirapan natin, pwedeng manahin ng mahal natin sa buhay. Tama? Yun ang maganda dito. Okay? So, napapamana siya. Kaya, this is a long-term business, guys. Okay? So, sumunod, help other people. Ito yung isa sa favorite ko. Ba't ito ginagawa? Kasi nakakatulong tayo sa maraming tao. Tulad na isang kwento ko. Ayan. So, bago to guys, ang kwento na to. No? Okay, bago to ha. So, lalo na sa lahat ng mga andito, mga first time. Ito si Aling Nena. Okay? Kwento ng dalawa. Okay, si Aling Nena at saka si Maling Marites. Si Aling Nena, meron siya na-discover na special lugaw. Okay, gusto nyo, kwento lang to ha. Ayan. So, special lugaw na to, isang pera. Pero napamanahan siya ng maganda at masarap na recipe. Yung lugaw na to, napakasarap guys, okay? So sobrang sarap, talaga naman pati plato makakain mo. Pati plato, de joke lang. Ang problema, wala siyang pera. Ano ginawa niya? Nangutang siya ng pambili ng isang kalderong malaki, pambili ng sandok, pambili ng isang table at 2 upuan. Para lang may maupuan yung kakain. So bumili siya ng utang, wala siyang pera. So ano ginawa niya? Nagpagod, naghirap, nagpuyat para iluto yung lugaw, nagbebenta araw-araw. Sinipagan. Okay? Tapos, ano nangyari? Hanggang dumadami customer nakikilala siya, ang nangyari kay Aling Nena, yumaman ng bonggang-bongga.
Yumaman guys, di ba? So pagyaman niya, nakita ni Aling Marites. Sabi niya, Aling Marites, grabe. Di ba? Sabi ni Aling Marites, grabe Aling Mena, nakita ko. Mahirap ka lang dati. Ama, pero ngayon, ang ganda ng bahay mo, ang ganda ng mga sasakyan mo, ang ganda na ng buhay mo, no? So, talaga naging successful ka, no? So, okay lang ba? Dahil ang sarap ng lugaw mo, every time na kumakain ako, ituro mo na may recipe. Ayan. Kasi gagayahin kita. So, kung ikaw si Aling Nena, ituturo mo ba yung recipe? O sige, competitor mo yan, magiging kalaban mo. Ano? Ituturo mo, hindi. Ayan. Sa mga hindi, i-type dyan. Sa mga i-type. O, anong type mo? Sige, ilagay mo sa comment. Hindi daw, sabi ni Mike. Tumara. Siyempre, hindi. Competitor mo yan eh. Di ba? Ba't mo ituturo? Magiging kalaban mo yan sa negosyo mo. Hindi mo yan ituturo. Tatabihan ka. Hindi mahahati market mo. So, sa totoo, hindi mo siya ituturo. Kasi secret nga yun eh. Recipe mo yun, pinaghirapan mo yun eh. Tama na. So, hindi mo ituturo. So, ito ulit yung kwento. Okay, si Aling Nena, na-invite saan? Dito sa Ascendra, umaten. Umaten na orientation. Napaliwanagan. Ang problema, walang siyang pera. Pero, dahil nakakita siya ng magandang idea, umutang. Okay, inutang niya. Ngayon, inutang niya ngayon, ano ginawa ni Aling Nena? Umaten ng training, napuyat, nagpagod. Tama, ang daming ni-invite na tao. May naniniwala, meron hindi, pero nagsakripisyo. Ang nangyari ngayon, maraming umayaw pero may mga umokay. So tinuloy-tuloy niya ngayon. 2 to 3 years, si Aling Nena, yumaman ng bonggang-bongga. Di ba? Nakita ngayon ni Aling Marites, nilapitan niya. Aling Nena, grabe, ang ganda dati mo. Ang ganda na ng bahay mo, ang ganda na ng kotse mo, ang ganda na ng buhay mo. Dati mahirap ka lang eh. So, ano ba nangyari? Okay lang ba ituro mo sa akin? Ano bang ginagawa mo? Ano ba sikreto? Oh, di ba? Kung ikaw si Aling Nena, ituturo mo ba yung negosyo mong Ascenda? O, i-type mo yung oo kung ituturo mo. Di ba? I-type mo yung hindi kung hindi mo ituturo. Kaya ituturo ang visa. Siyempre, ituturo. Guys, may kumot yan eh. Diba? So, ibig sabihin, ang maganda sa negosyo natin, nakakatulong tayo sa iba. Hindi ka dito magiging successful kung wala kang taong natutulungan. Ang first goal namin, lahat na nandito, payamanin kayo ng bonggang-bongga. Bakit? Para at least pag yumaman kayo ng bonggang-bongga, yumaman din naman kami ng bonggang-bongga. So ang maganda dito guys, kaya tayo binebless. Kasi nga, ang trabaho natin makatulong sa ibang tao. Tama? So kaya mapapansin mo, sila Sir Joseph Lim, sila Sir Georgie, yung mga may-ari, mga multi-millionaires na, magbi-billionaire na, pero walang mga security guard. Diba? Ibig sabihin, walang mga bodyguard. Diba? Walang mga, bakit? Kasi walang kaaway. Diba? Kasi may negosyo ka, ay yari ka pag may mga traditional ka, yari. Mantalan dito, ang sarap kasi nga ang gaan, ang dami natin natutulungan. Kaya be proud. Bakit? Bakit be proud? Kasi nga ang dami nating matuturuan, matutulungan dito na baguhin ang buhay. Nakakapag-build tayo ng legacy. Pag sinabing legacy, pag nawala ka sa ibabaw ng mundo, matutuwa ba yung tao sa'yo o maraming malulungkot? Tama? Ako para sa akin, pag ginawa natin to, ang dami mo natulungan. Ang daming malulungkot kasi ang dami mo natulungan na tao. Tama? Ang pinaka-importante, marami tayong matulungan. Tama? Dito. So, yun ang maganda dito, tumutulong tayo. Support system, hindi mo to gagawin mag-isa, dito mga mentor. Okay, tutulungan ka namin. Diba? Andito kami for you, i-guide ka namin, hindi ka namin iiwan. Kahit anong mangyari. Yung laban na to, laban din namin. Sama-sama natin itong gagawin guys. Magtutulungan tayo. Huwag kang matakot kasi hindi ka namin papabayaan. Buhay na namin to guys. Ibig sabihin, this is our last card. Okay? Kung sinisipagan namin, ginagalingan namin, okay lang, gawin din gawin. Sipagan mo din, galingan mo din. Okay? Galingan mo din. Ha? So next po is, yun, enjoy. Ang saya nito, bakit? Kasi ang dami mo natututunan, ang dami mo nakikilala. Tama ba? So, kailangan mo lang enjoy. Ang pinaka-first thing na gagawin mo dito, enjoy. Enjoy the process, guys. Tama? So, sabi nga, ang success wala yan sa dulo. Nasa process yan. Tama? Kaya enjoy mo lang to. Napupuyat ka, okay lang, enjoy mo yan. Napapagod ka, okay lang, enjoy mo yan. Nare-reject ka, okay lang, enjoy mo yan. Bakit? Kasi yan yung magiging kwento mo. Pagdating ng panahon, natatawanan mo lahat yan. Tama ba? Kasi tandaan mo to guys. Kapag sali mo dito, parang yung pinikula mo, anong gusto mo? Tama ba? Anong gusto mo panoorin namin?
Ako po si ganito, nag-OFW po ako, tapos ganito, tapos wala nangyari, tapos namatay na. Ano gusto mo, papanoorin namin yun? Hindi. Mas masarap po panoorin yung pinaghirapan mo, yung story mo, pinaghirapan mo yung success mo. Sa kabila ng hirap na yun, ako po si ganito, OFW, pero sumubok po ako ng negosyo. Hindi po madali kasi lahat ng pamilya ko di naniwala. Halos palayasin na po ako sa amin, itakwil na po ako ng asawa ko, ng parents ko, ng mga kapatid ko. Di po naniniwala. Pero sa kabila po noon, tinuloy ko pa din. Ang daming pagod, hirap, sakripisyo, pero napagdaanan ko po at tinawid ko po lahat yun. Ngayon po, ito na po yung buhay ko ngayon. Tama? So, ibig sabihin, nai-inspire ang tao hindi sa resulta. Nai-inspire yung tao sa mga hirap na pinagdaanan mo, pero nalagpasan mo. Tama? Ako naniniwala po kasi ko, pag sali mo dito, parang pelikula. Ang pelikula po, pag sinushoot yan, ang hirap, ang pagod, ang hirap, sakripisyo. Pero pag pinalabas yan, yun na po yung resulta. Sure ako, kapag ginawa mo to, binigay mo yung best mo, yung pelikula mo, maraming manonood. At isa ako doon kapag naging successful ka na. Tama ba? Sure ako, magiging blockbuster yan. Huwag kang mag-quit. Ang pag-quit, yan ang pinakamadali. Pero pag nag-quit ka, tama ba? Ano mangyayari? Paano mo makukuha yung mga dreams mo? Kung nag-quit ka dito, ipagpapatuloy mo yung trabaho mo, wala nang nangyayari sa trabaho mo. Alam mo na nga mangyayari sa iyo dyan, tinutuloy mo pa. So huwag kang mag-quit. Tama ba? So ang gawin mo, lumaban ka, andito kami for you, sasamahan ka namin. Ha? Hindi ka namin bibitawan. Kasi pag bumitaw ka na, hindi ka na namin matutulungan kasi wala ka na. So hanggat kumakapit ka, may chance mabago buhay mo dito. Right? So reason, syempre, why Ascendra? Simple lang. Dahil sa mga founder. Yung mga founder po, tunay na puso. Okay, hindi wala pong halong plastic yung mga yan pag nakasama. Kasi matagal ko na pong kilala yan. Nakakasama ko sa inuman, nakakasama ko po sa kain. Tama ba? So tunay po yan, Sir Joseph Lim, Sir Jordan, sa Sir Miko, sa si Ma'am Francesca Pigeon. Yan po talaga yung magiging partner na natin na hindi tayo iwanan hanggang dulo. Okay? So mission, sabi nga, we help committed dreamers. Tinutulungan natin, hindi dreamers sa committed. Iba kasi dreamers sa committed. Pag committed, ito talaga yung gustong mabago yung buhay. Committed talaga siya. Tama? Grow by providing clarity. So we are giving clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create beyond profit. Ibig sabihin yan, sa beyond profit, yan yung mga tutulungan natin. Magkakaroon tayo ng mga ng mga charity. Ayan, okay? So, yun ibig sabihin ng beyond profit. So, ito po, sabi nga, reason why Ascendra, tayo lang po ang meron turbo o triple unified recurring bonus. 3 beses nakikita, kaya masterin mo yung marketing plan. Okay, tayo lang din po ang nagbibigay ng lifestyle fund. And the good thing, tayo po ay nagbibigay ng pinakamalaking commission sa one account policy. Okay, so pwede ka dito magkaroon ng property, luxury car, tapos kapag legacy partner ka na, pwede kang kumita ng 4 million every week o 16 million per month. Ano kaya buhay pag inabot natin 16 million per month, diba? Ang dami siguro natin matutulungan, no? So reason why, Ascendra, dito po ang maganda dito, meron tayong tinatawag na map to success. Ayan. Pag naging enterprise po kayo, pwede na po kayo magkaroon ng in your own business. Ayan. So ibig sabihin yan, nakapangalan na sa iyong negosyo. Sa iba kasi, hanggang distributor ka lang. Di ba? Kahit masipag ka, hindi mo pwedeng gawing ka-level yung mga may-ari. Hanggang dito ka lang sa baba. Kahit gano'n ka kasipag. Samantalang dito sa Ascendra, nagiging kapantay mo sila kasi ipapangalan na sa iyo yung kumpanya. So ang tawag doon, enterprise partner. So sila mismo mag-aayos ng company name mo, nakapangalan na sa iyo. So yung relationship lang natin, hindi na distributor to distributor. Ano na, ang relationship na natin, business owner to business owner na. Okay, kayo maganda. Pag brand partner ka na, you can design what you want na products. Hindi katulad kapag sa ibang company, kung ano yung products nila, hanggang doon lang. Ikaw dito, pwede ka na magpasok. Halimbawa, may naisip ka na sabon na pampaputi. O pwede. Tama ba? So, sabon na may wifi. Okay. Diba, magsasabong ka na, meron ka pang wifi. Then, joke lang. So, ibig sabihin, pwede kang mag-design ng gusto mong products. Legacy partner, yung kinikita ng buong company, magkakaroon ka ng share. Ang shareholder ka pa. Ang lupit, di ba? Tayo lang ang meron ganyan, guys. Tapos, AI-powered tayo. Ibig sabihin yan, tayo lang po ang kakulangan ng industry sa network marketing na gumamit ng AI
Okay, o artificial intelligence. So, i-maximize nyo yung portal nyo. May mga training doon. Okay, so create your own brand, diba? Enterprise builder, saka share profit. Okay, tayo lang ang meron yan. So next, we are pioneering stage. Why Acerba? Kasi pioneer. Okay, maraming ibang company, sasali ka matagal na. Kaya yung market mo, obsolete, ibig sabihin, marami na nakakaalam. Pero kapag pioneer stage ka, lamang kapag pioneer, tandaan mo guys. Bakit? Ang laki ng market mo. Okay, wala pang gaano nakakaalam. Diba? So kapag grand launching lang natin ng February 8, diba? Kaka 1 month pa lang natin guys. Diba? So sa 1 month na yun, 12,000 member tayo, halos 145 million na ang binigay na commission. Okay? So, ang maganda po niyan, tayo po ay merong ATC na project ngayong taon na 40. Ibig sabihin nun, mga offices magtatayo bawat lugar. Okay? So, good news sa mga taga-Italy dyan. 2 to 3 months. Okay? Siguro mga April, magkakaroon na po tayo ng office dyan sa Italy. No? Palakpakan nyo naman yun. Ang bilis sa expansion natin, guys. No? Ayan. So, Italy and Africa, abangan nyo. Yan. Sa daily payout, so, yung iba po na mga taga-Italy dyan, no, i-comment nyo naman na nakapag-withdraw na po sila ng commission nila dyan. No? Di ba? Na-withdraw na. So, ATM natin, Visa yun. Okay? Kung ikaw ay gusto mo rin makuha yung commission mo, pwede po. Ayusin lang natin yung Union ATM mo. Okay? Sa ATM, Union Bank po yun. Pwede nyo po ma-withdraw araw-araw yung commission nyo doon. Okay? So, Learning Hub, ayun yung tinatawag natin na portal. May Learning Hub tayo doon. Okay? So, yan. Tapos na po ako. Pero bago tayo matapos, ito po yung isang kwento. Sino po ba yan? Siya po si Ronald Wayne. Siya po yung isa o pangatlo sa third owner o CEO ng Apple. Familiar sa Apple, di ba? Di ba may mga iPhone, yan, iPhone Pro Max 17, di ba? Mga ganyan. Isa po siya sa may-ari dati. Okay, pangatlong may-ari, di ba? So, sa pangatlong may-ari, ano ginagawa niya? So, nung araw po, nung 1976, ayan, ang ginawa po ni Ronald Wayne, yung 10% po niya na share, binenta po niya. Magkano lang nabenta? $800 or 46,000 sa peso. So bakit niya binenta? Kasi nga bago ang Apple. Wala pa siyang belief. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala. Marami sa inyo, pioneer tayo ngayon. Yung iba naniniwala, yung iba hindi. So ibig sabihin, si Ronald Wayne, ang problema, hindi siya naniwala na puputok yung Apple. Binenta niya yung share niya. Alam niyo po, eto masakit. Ang share niya po na 10%, nagkakahalaga na po ng 400 billion or 23.2 trillion pesos. Kung ikaw si Ronald Wayne at binenta mo yung share mo, iuupog mo yung ulo mo. Bakit? Grabe yung value. Napakalaki na. 32 trillion. Hindi po billion na trillion. So, ganun po kalaki. So, anong point? Ba't nangyari yun? Simple lang, hindi siya naniwala. Tandaan nyo guys, nasa pioneer tayo. Yung Ascendra, pioneer to. Tama? So, masakit kapag dumating yung time, yung mga kasama mo, naging milyonary na ikaw hindi pa. Bakit? Kasi hindi ka naniwala. So, ano kailangan mong gawin? Kailangan maniwala ka. Sa ayaw at sa gusto mo, puputok at puputok tayo. Sa ayaw sa gusto mo, lilipad at lilipad tayo. Kung lilipad pala, ano gawin mo? Sumabay ka na, huwag ka magpaiwan. Huwag ka magpaiwan. So, okay lang ba? Pakitype na I believe. Sige, type mo dyan, I believe. I-type mo dyan sa comment section, I believe. Maniwala ka, guys. Kapag di ka naniwala, ano mangyayari? Pwede mapag-iwanan ka. Ba? You know, Miss Lomer, I believe. Yan. Marilu, Oleras, I believe. Eternal, I believe. Jonaline, I believe. So tama, maniwala ka guys. Tama? So bago tayo matapos, meron lang akong kikwento sa inyo. Merong isang buto. Okay, itong buto na to, reality, buto. Isang buto. This is the truth. Ibig sabihin, truth ito na isa kang buto ngayon. Oh, isa ka lang buto. Katotohanan yan. Totoo yan na isa kang buto. Ngayon, nag-iisa ka. Ano ginawa sa'yo? Para ikaw ay tumubo, ilalagay ka sa tamang lupa at ikaw ay ililibing. Tama mali.
Sabi nga ng buto, they tried to bury me, but did not know I was a seed. I always grow back stronger. So ang isang buto pala, para maging puno siya, ang gagawin sa kanya, ililibing. Pag nilibing ka ngayon, mag-isa ka, mainit, madilim, hindi ka gano'ng makahinga. Pero kailangan yun, dahil process yun, para tumubo ka. Kasi kapag di ka tinanim sa ilalim, pwedeng kainin ka na ibon. Tama, pwedeng kainin ka na kung ano-ano at hindi ka lumaki. So minsan sa buhay pala natin, kapag ginawa mo to, dumadaan ka sa struggle. Dumadaan ka sa hirap. Ba't ganun? Parang walang naniniwala sa akin. Ba't ganun? Ayaw ng family ko. Ba't ganun? Parang feeling ko mag-isa ko. Ba't ganun? Gusto nilang tapakan ako. Ba't ganun? Parang hindi ko na kaya. Minsan, darating sa time na mag-iisip ka, tama pa ba yung ginagawa ko? Bakit ang hirap? Tandaan mo to guys. That's called process. Madilim man yan yung paligid mo, pero okay lang yan. Kasi nasa proseso yan. Hindi ka naman pwede kagad bigyan ng milyon na hindi mo pinaghirapan, baka mapahamak ka. Bago ibigay ang milyon, kailangan tamang tao ka, tamang buto ka. Good news, darating ang time na niniwala ako, isa kang buto ngayon, pero pag tumubo ka, isa ka palang forest. Yung forest na yun, dahil sa paniniwala mo. What you believe, become reality. Kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Gusto mo yumaman? Kung naniniwala ka, yayaman ka. Gusto mo mabago ang buhay mo? Kung naniniwala ka, mababago yung buhay mo. Gusto mo makapag-for good? Kung naniniwala ka, makakapag-for good ka. Gusto mo magkaroon ng bahay sa sakyan? Kung naniniwala ka, mangyayari yan. So, una mong gawin, paniwalaan mo yung sarili mo. This is my motto. This is my one last slide. Trust in God and trust in yourself. Kung ko-connect ka at maniniwala ka sa creation mo, kung ano man pinaniniwalaan mo, kung sino man resources mo, at naniniwala ka sa sarili mo, lahat ng bagay na imposible, magiging posible. Bakit? Kasi naniniwala ka. Lahat ng bagay pag pinaniwalaan mo na mangyayari, 100%, yun ang iisipin mo, yun ang ikikilos mo, yun ang mangyayari. Kaya thank you so much sa lahat na nag-stay. Congratulations kasi binigyan mo yung sarili mo para matuto ka, para magkaroon ka ng knowledge at lumalim ang belief mo dito sa community natin. Thank you so much guys. To God be the glory. And back to the host, Elites Mansa.